Oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang gulo-gulo pala ng damit ko. Kung ako naman po ang inyong tatanungin, sa awa at biyaya po ng Panginoon ay nasa mabuti naman po tayong kalagayan. At sa atin pong pag-aaral ngayong umaga, ay magpapatuloy po tayo sa pagtalakay po natin sa Doctrine of the Scripture Part 2. Ayan. So, yung mga bago lang po sa channel natin at ngayon lang po natin nakasama, balikan nyo lang po yung ilang mga pag-aaral natin tungkol po sa subject na ito kahapon, yung Doctrine of the Scripture Part 1. So, ngayon pong araw na ito ay ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay at ito po ay tungkol sa mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan sa kanyang sarili. What does the Bible says about or concerning itself? So, ito po ang ating subject ngayon. What does the Bible say concerning itself? So, bilang pagpapatuloy, ano po ang sabi? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, Exodus 17 verse 4, ang sabi po dyan, the Bible claims to be divinely inspired. Ayan. So, ito po yung inspiration of the Scripture. It is divine. Ano po? And the Bible claims it. It is not only the theologians or the early reformers who claimed that the Bible is divinely inspired, but the Bible itself. Kaya kung titingnan po natin ang unang mga mananampalataya, ang mga early theologians and early reformers, they believe to the divine inspiration of the Scripture. Nakakalungkot. Itong mga bagong sulpot na mga pastor ngayon, sila yung nagpapabulaan sa divine inspirations of the Scripture, and many people of today are only consider the Bible as historical book, as a good reading materials. Yeah, it is a best-selling book, pero ito po'y kahanay lang ng mga librong binabasa ng mga tao ngayon at hindi kinukonsidera bilang salita ng Diyos at divinely inspired. Ayan. So,
Tingnan po natin ang sinasabi ng Bible. Ang sabi po ng Bible, the scripture is literally God breath. No po? So, all scripture, ayon sa Bible, 2 Timothy 3:16, is given by inspiration of God. Literally, ito po'y hininga ng Diyos. Sinabi ng Diyos. O ito po'y mga sinabi at layunin ng Diyos sa buhay ng mga tao. Ito mismo yung hininga ng Diyos. Alam niyo po, buti pa yung mga unang mga mananampalataya, no po? In the Old Testament, alam nila na yung kanilang mga sinasabi ay inspired by God. Tingnan po natin ang mga tao sa banal na kasulatan, especially yung mga unang mga mananampalataya na sumulat sa banal na kasulatan at sila ang magsabi kung saan ang galing yung kanilang mga ipinagsusulat. So tingnan po natin, si Moses understood that he was writing the Word of God. Moses believed that what he is writing is inspired by God and it is the Word of God. Ano po sabi ni Moses? Exodus 17:14. Then the Lord said to Moses, "Write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua." So ito po yung kautusan, ito po yung bilin ng Diyos. Kaya nga po yung unang aklat ng Lumang Tipan was written by Moses, at sa aklat ng Exodus binigyan ng reiteration dito ng Diyos na ikaw, Moses, ang magiging tagapagsulat. Isusulat mo ang mga bagay na ito bilang memorial, bilang paalaala, bilang pagpapahayag sa mga susunod na lahi. Ang sabi po diyan, recount it in the hearing of Joshua. At pagkatapos ni Moses, Joshua did the same thing. He recount it sa mga susunod na mga tao, sa mga susunod na henerasyon. Kasi meron ng written, inspired Word of God. Kaya maging yung mga sumunod na mga lingkod at mga propeta, nakasalig sila doon sa mga isinulat ni Moses. Nakasalig sila doon sa mga sinabi ng Diyos kay Moses. Ipinasa, pasa na lang po yung nakasulat. Ang ipinagtataka ko, sa panahon natin ngayon, meron ng nakasulat, meron ng banal na kasulatan na sinabi ng mga alagad na ito'y inspired, ito'y inspired, ito'y inspired. Eh kung saan pa rin naghahanap ng mga revelation ang Diyos, gayong revealed na lahat sa kanyang kasulatan. Nakuha niyo po yung pinupunto ko? Si Moses na po, naniniwala siya na ang writings, the Word of God, na isinulat for memorial at para magpaala-ala. Ano ba ibig sabihin nun? Para yung mga susunod na henerasyon, meron na silang guide para mamuhay at dun matatagpuan ang daan ng katwiran at ang naisin ng Diyos, pati na ang kanyang pagliligtas. Si David, ano sabi ni David? King David understood that he was at times inspired to write. 1 Chronicle 28:19. Ano po ang sabi diyan? All this, said David, the Lord made me understand in writings. By His hand upon me, all the works of these plans. So si David po, na siyang sumulat ng most of the book of Psalms, sinabi niya na isinulat ko ito, ipinaunawa kasi ito ng Diyos sa akin. So David believed that the writing that he made was inspired by God. David understood that. At ang banal na kasulatan, bago nagsulat ang mga lingkod na ito, ang mga propetang ito, binigyan nila ng reiteration na hindi galing sa kanila yon. So ito po yung ilan, various prophets recognize that they were speaking the very word of God. Ito po, tingnan natin, kung kayo po palabasan ng banal na kasulatan, maoobserbahan po ninyo, na yung mga writer po ng Old Testament or the writer of the prophets, ina-explain nila na hindi galing sa kanila yon. Si Isaiah na lang, for instance. Si Jeremiah muna, unahin natin.
Jeremiah 1:9, ano sabi niya? Then the Lord put forth His hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. Si Jeremiah po may sabi nito. At sinabi ni Jeremiah, recognizing that the message was given by God Himself. So ito po yung kanilang patotoo. Na hindi galing sa kanila lang. Diyos ang naglagay sa kanilang mga labi ng mga bagay na isinulat ni Jeremiah. Diyos ang naglagay sa labi niya ng mga bagay na kanyang ipapahayag. Si Isaiah 1:10, ano po sabi? Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom, listen to the instruction of our God, you people of Gomorrah. So ano pong sinasabi rito ng mga propeta? Kapag nagsasalita ang propeta o mga prophet, kinikilala nila na hindi ito galing sa kanila. Ito yung utos. Ito yung ipinasasabi. Kaya lagi nyo mababasa sa mga prophet yung listen to the voice of God, listen to the instruction of God. Sapagkat they believe that they were commissioned by God and the voice of God was given to them, the message of the Lord was given to them, and the word of God was put into their lips. Amen? Ito pa ang isa, si Hosea. Hosea 1:1. Bago po sinimulan ang aklat ni Oseas, ito po ang sinabi niya. The word of the Lord that came to Hosea, son of Beeri, during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and during the reign of Jeroboam, son of Jehoas, king of Israel. Ano po ang sabi diyan? Sinimulan ang kataga sa katagang the word of the Lord that came. The word of the Lord that came. Saan galing ang salita ng Diyos? Galing kay Hosea. Hosea was speaking in behalf of the Lord. Every word that proceeded to the mouth of Hosea, written on the book of Hosea, was inspired by God. Nakuha niyo po mga kapatid? So yung mga propeta, hindi sila nagsasalita sa kanilang sarili. Or else, sasabihin nila yon. Katulad ni Pablo, sa usapin ng pag-aasawa. Sa 1 Corinthians chapter 7, nilinaw naman niya ron. Sabi niya, ito po'y payo ko, hindi galing sa Panginoon. Hindi galing sa Panginoon, kundi opinion ko. Ano po ang sabi niya ron? Kung kayo magsisipag-asawa, mabuti pa sa tao, sa lalaki, huwag humipo ng babae. Dahil sa hirap ng buhay, mas mainam pong huwag na mag-asawa. Pero kung hindi makakatiis, dapat mag-asawa. Binabanggit doon po ni Apostol Pablo na opinion niya yun. But nevertheless, even his opinion was inspired by God because God, summoned him, commissioned him to be an apostle. Nakuha niyo po mga kapatid, it was divinely inspired. So si Daniel chapter 10, 10:9-10, ano po ang sabi diyan? Then I heard the sound of his words, and as I heard the sound of his words, I fell on my face in deep sleep, with the face to the ground. And behold, a hand touched me and set me trembling on my hands and knees. Yung mga propeta, they heard the sound of the word of God. At ito po yung dahilan kung bakit sila nakapagsulat. Ngayon, ang mga tanong, Pastor Ruel, ganyan din naman ang sinasabi ng mga propeta sa panahon natin ngayon Narinig daw nila ang tinig ng Diyos. Di ba common niya sa mga Pentecostal? Common niya sa mga charismatic? Common yan kay Mike Velarde, kay Eddie Villanueva. Sinabi sa akin ng Lord. The Lord revealed to me. Mga kapatid, kung may mga pinagsasasabi man sila ngayon at pinaggagagayan nila itong mga sinabi ng mga propetang ito, hindi ko na sila papaniwalaan. Kasi po, kumpleto na ang banal na kasulatan na hawak ko ngayon, na tangan ko ngayon, para magturo sa akin ng lahat ng itinuro ng Panginoong Hesus. Para para pakinggan ko itong mga present day prophet kuno at mga present day apostles kuno, para makadagdag pa sa pwedeng ituro ng Bible. Hindi sila inspired.
Nakuha niyo po mga kapatid. Hindi po sila, hindi po sila pwedeng paniwalaan dahil ang Biblia na nagsabi mismo, hindi na pwedeng dagdagan, huwag nang babawasan. Nakuha niyo po. Sino ba ang dagdag bawas? Sabi nila sila ang full gospel. Kung full na, bakit may extra revelation pa sila? Ito nakakatawa dyan sa mga full gospel na yan Sinasabi nilang full gospel sila. Tayo yung half gospel. Tayo yung naniniwala sa completion ng canonicity of the scripture, the Old and the New Testament. It is enough. It was enough since the beginning for us to learn everything about God and for us to know the will of God in the scripture. Tapos sila tong dagdag ng mga extra revelations galing sa kanila. Full gospel ba o kulang pa? So, ayan po sabi ni Daniel, narinig niya ang tinig ng Diyos. Si Joel 1:1, again sa simula ng sulat ni Joel, ang sabi niya, the word of the Lord that came to Joel, son of Pethuel. Laging ganyan ang mababasa nyo, hindi po ba? Sa Amos 3:1, sabi ni Amos, hear this word, people of Israel, the word of the Lord has spoken against you, against the whole family I brought up out of Egypt. Ayan, ganyan po nakikipag-usap ang Diyos. At yung mga isinusulat po ng mga prophet, iyan po ay sinabi ng Diyos, divinely inspired. Hindi yan isinulat ng mga propeta dahil natripan lang nilang magsulat. It was led, inspired by a divine God. Si Obadiah, sabi po si Mika, si Habakuk, si Zephaniah, si Haggai, si Zechariah, si Malakay, iyan pong mga verses na yan. Puro pasimula lang po yan. Obadiah 1:1, Micah 1:1, Habakuk 2:2, Zephaniah 1:1, Haggai 1:1, Zechariah 1:1, Malakay 1:1. Kayo na po ang bumuklat niyan. Pare-pareho lang po. The key phrases in the life of the prophets was, the word of the Lord came, the burden of the Lord came to me, and thus says the Lord. Those are the common phrases na binabanggit diyan. So ano pong ibig sabihin? The prophet, the apostle, the writers, they understood. Various prophets, they understood and they recognized that they were speaking the very word of God. Hindi po yan imbento lang nila. Amen? Number 4, the New Testament writers naman, galing tayo sa Old Testament, the New Testament writers indicate that they accepted the Old Testament writers as being inspired by God. Ngayon, ito nakakatawa Yung mga mga New Testament writers, kinilala nila na ang mga sulat ng mga apostol na ating binanggit kanina, yung mga sinabi ng mga apostol, ay divinely inspired. Bakit ngayon, tayo, sa panahon natin, di natin ito matanggap? Anong pruweba nito? Na yung mga New Testament writers, kinilala nila yung mga Old Testament writers as inspired by God. Una, sabi po dyan, they continually use the Old Testament to prove or validate their teaching as if the authority of the Scripture was unquestioned. So ginagamit po nila, even the Lord Jesus. Hindi po sinabi ng Panginoon na, yung mga nakasulat sa kasulatan, sa lumang tipan, baliwala na yan. Hindi nyo na yan dapat paniwalaan. Ako na ngayon ang dapat yung paniwalaan. Yung po teaching ngayon ni na Arnel Cadilina Hindi po ganun. By the letter, wala pong mawawala doon. Yung mga sulat na yon, yung mga sinabi sa kasulatan, ay mga bagay na sinabi ng Diyos at marapat po ito, mga kapatid, na maunawaan at maintindihan. The New Testament writers validated it. Ano po sabi ng Acts 15:15? And with this, the words of the prophets agree, just as it is written. They continually to use the Old Testament to prove, to validate their teaching.
Yung mga pagtuturo ng mga New Testament writers, ng mga apostol, ginagamit po nila ang Old Testament bilang validation that the Word of God was inspired by God. No? Letter B. They state the fact of inspiration as it applied to the only scripture that they had. And that is the Old Testament. Diba? Kasi po yung New Testament naman sila yun eh. Isinusulat pa lang yun. Diba? So they state the fact of inspiration as it applied to the only scripture that they had. And that's the Old. So ano po ang sabi? That no prophecy of scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ito po ang turo ni Pedro. Ito po ang turo ni Peter. Walang propesiyang napasulat sa Old Testament, sa Scripture, na galing sa personal na interpretasyon ng writer. For the prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ito po ang doktrina natin. Pinaniniwalaan natin ang divine inspiration of the Scripture na hindi ito isinulat ng opinion lang ng mga writer. Ito po'y kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Yan. Panlima. Number 5. The New Testament writers also claim to be speaking the Word of God. So they believe that the Old Testament writers were divinely inspired by God. Sila man din sa New Testament, kine-claim nila na sinasalita nila ang salita ng Panginoon. So, sabi po dyan, John 12, ano po, mababasa natin, Jesus was the Son of God and who was sent from God, declared that He did not speak His own words, but that all of that He spoke came from God. Si Jesus na mismo ito eh. Yung kanyang salita, ang sabi niya, ano sabi niya? Hindi niya sinasalita, kundi ito ay salita ng nagsugo sa kanya. Sabi ng John chapter 12, and if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him. For I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my word has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command that I should say and what I should speak. And I know that His command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. So ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo. What about the Apostle Paul? Sabi po diyan, Paul, who wrote most of the New Testament, claimed that what he spoke were the very words of God. Ang sabi po niya sa 1 Thessalonians 2:13, for this reason, we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which also effectively works in you who believe. Kaya mga kapatid, ang linaw-linaw po rito eh. Tinuturuan ni Apostol Pablo ang mga taga-Tesalonika, yung tinanggap ninyong salita ng Diyos at ang inyong pinaniniwalaan will work effectively kung inyong kinikilala na ito'y salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Si Pablo yan. Tingnan naman natin si John. Si John declared the faithfulness of his witness to the word. Sabi niya po sa John 1:3-4, that which ye have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. And these things we write to you, that your joy may be full.
Kaya yung sinusulat ni Juan, ano po? Ano daw ang dahilan kung bakit sinusulat ito ni Juan? Sinusulat niya lang yung mga bagay na kanyang narinig, yung mga bagay na kanilang idinideclare ay galing sa Diyos. At ang layunin nito upang ang ating kagalakan ay malubos. Amen? So, ano pa ang susunod? No? Peter attests to the fact of the inspiration. Sa 1 Peter 1:21. Kayo na pong bumasa dyan. Ano po? Sabi po ni Pedro, ang salita ng Diyos is divinely inspired. Now next, the Bible claims to be the final authority and hence the final court of appeal and the only source and norm for all doctrine. Ito yung sola scriptura. Wala po tayong final authority. Hindi si pastor, hindi si bishop, hindi kung sino man, hindi ang pamahalaan, hindi kung sino mang namumuno, kung hindi ang Biblia ang final court of appeal. The only source and norm for all doctrine. Kaya bilang mga mananampalataya, ang laging kinukonsulta mga kapatid ay ang banal na kasulatan. Buti pa nga si Soriano, sabi niya, huwag lalabis. Saan? Sa nakasulat. Huwag sosobra sa nakasulat. Wala nang extra revelations. Huwag po kayong magpapapaniwala doon sa mga sinasabi ng pastor na kinausap siya ni Lord sa isang tumba-tumba at mag-create ng isang sistema ng gulong na kung saan ito ang G12, the government of 12. Likha lang yan ni Cesar Castellanos ng G12. Kasi mga kapatid, wala naman sa Bible yon. Para paniwalain niya ako na kinausap siya ng Diyos, na gano'n ang sinabi sa kanya, abay nakakatakot yan, baka hindi si Lord ang nakakausap niya. Kasi yung kanya sistema ngayon ang lumilika ng napakalaking kaguluhan sa kakristyanuhan. Lumilika ng kaguluhan, dinadala ang mga tamang mananampalataya sa paniniwala sa prosperity gospel at puro sariling kakanyahan. Nako mga kapatid, hindi ko sinasabing galing sa demonyo yung kanyang revelation. Pero mga kapatid, ang sukatan ng pagiging tunay na lingkod ng Diyos, hindi lalabis sa nakasulat. Pag may mga extra revelations yan at mga sariling kapahayagan yan, layuan nyo yung ganyang mga pastor. Hindi po yan galing sa Diyos. So, tingnan po natin yung claims ng Bible to be the final authority. Sabi po, we are not to add anything to what God had said or has said. Huwag magdadagdag. This rule out all of those cults that place the books of other men or other religious tradition on the same level as the Word of God. Example po dyan, yung Book of Mormons. Yung kay Ellen G. White ng Seventh-day Adventist. At kung sino-sino pang mga aklat na ipinapantay halo sa banal na kasulatan. Hindi na po dapat. Huwag na pong magdadagdag. Ang sabi po ng Bible, you shall not add to the word which I command you, nor take from it that you may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Bible na po mismo nagsasabi, I am the final authority. The Bible na rin po nagsasabi, siya mismo ay huwag dadagdagan. Ang sabi po ng Panginoon. So ano pong dapat? So we are not to take anything away from the declarations of God. Revelations 22:18-19. This rules out all of those who accept only portion of the Bible as having authority in their lives. Ito po yon, turo ni Ed Lapis, ni Arnel Cadilina, na namumulot lang ng gusto nilang paniwalaan, namumulot lang ng portion-portion ng scripture at hindi kinikilala na ang kabuuan ng banal na kasulatan is divinely inspired.
Sabi po, we are not to take anything away from the declarations of God. Ang talata po natin dyan, ang sabi, 22, 18, 19 ng Revelation, for I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. Kaya, huwag magdadagdag, huwag ding magbabawas. We are not to take anything away from God's declaration. So, pangatlo, sabi po, we are not to formulate doctrines that are contrary to the Word of God. All other authorities must submit to the declaration of the Word of God. Huwag gagawa ng ibang doktrina. Huwag pong lilikha ng mga doktrina kontra sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya na lang po ng ni Kibuloy, na siya raw yung Son of God. Kaya nga only begotten si Jesus The only begotten. Ano ba ibig sabihin ng begotten? Tapos ito si Kibuloy, bigla siyang naging the only begotten sa Gentile setting naman. No? Ano namang klaseng mga formulation ng doctrine yan? So, kumukuha po ng mga talata sa Biblia para palitawin na sila yon. Gaya rin ng iglesia ni Manalo, na si Manalo daw po yung anghel. No? Yung ika-4 na anghel. So, iyan po mga kapatid ay mga pinagpuputol-putol at ginamit yung mga talata para palitawin yung kanilang doktrina. At marami pang iba. Ano po? Pero anong pansabi ng Bible? Sabi po ng Galatians 1:6-9, sabi ni Pablo, I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Ayan mga kapatid. Kaya yung mga nasa G12 ngayon, yung mga nagka-cutting edge ngayon, pakinggan nyo ako. Ang sabi po ni Pablo sa inyo, napakadali nyo namang naengganyo. Napakadali nyo namang nabola. Na ngayon ay nagsihiwalay na kayo doon sa, sa biyaya ng Panginoong Jesucristo na tumawag sa inyo at sumunod kayo ngayon sa ibang ebanghelyo. Dinefine ko na po yung gospel mga kapatid. Dinefine ko na po yung explanation ng gospel. Tingnan nyo po yung definition ng gospel na sinusunod nyo ngayon sa original na gospel na turo ng Panginoong Jesucristo. Para maintindihan nyo na naakay na kayo ni Oriel Balano. Sabi po ni Pablo dyan, I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is another. But there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Hindi ba gospel perversion? Yung mga pinaggagawa ng mga pastor ng Pentecostal ngayon. Ano po? Sina Joel Austin, yan po sina Brian Houston ng Hillsong, wala po kayong maririnig dyan kundi prosperity preaching. Pero ito po ang mga bida ngayon pagdating po sa Christianity. Sila po ang otoridad pagdating sa kantahan. Kanta nila ang kinakanta ng ating mga simbahan. Pati sermon nila dina-download ng mga pastor at ito ang isinesermon sa mga simbahan. Dahil magandang pakinggan. Pero ang sabi po ng Panginoon dito, ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, verse 8, But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. And as we have said before, so now I say again, if anyone preaches another gospel to you than what you have received, let him be accursed. Paulit-ulit si Pablo Paulit-ulit si Pablo ng pagtuturo. Na kung may mga ngangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, nako,
Let him be accursed. Tayo, welcome sa atin to eh. Welcome lahat. Nang hindi sinusuri kung anong gospel, anong doktrina ang daladala ng mga pastor na ito. Mabuti pa nga nung araw yung mga naunang mga manggagawa. Yung unang mga pastor ng UNIDA, marami, hindi naman talaga mga nagsipag-aral. Pero nanindigan sila sa pananampalataya at doktrina ng turo ng simbahang UNIDA. Pag medyo merong pumapasok na kakaiba, sila ang sumasaway. Naalala ko noong araw, noong Anabu ay naninindigan, yung Anabu UNIDA, yung simbahan po sa Anabu, kasi malapit sa puso ko rin ho yun Yung mga magulang ko po, ang lahi ko, galing po doon Noong mga panahon ng dekada 80, kung di ako nagkakamali, napasok po yung Anabu ng turo ng Pentecostal Maraming kamag-anak ko, in fact, mga kamag-anak ko yung nagpasimuno noon Lahi po ng Paredes yung nagpasimuno nung mga pangangaral ng Pentecostal na yun Pero alam niyo po, buti na lang yung mga matatandang UNIDA noon, nanindigan. Nanindigan sila na hindi namin turo yan, magsilayas kayo rito at lumayas po. Lumayas po yung mga yon. At kung iyon po ay ginawa ang paninindigan na yun, dahil hindi naman sa atin yan, nakakalungkot ngayon. Ano kaibahan ng Anabu doon sa mga nagsilayas na yon? Wala na. Wala nang pagkakaiba. They are the same. Katakot-takot na, bashing na naman aabutin ko nito. Pero ito po ang totoo. Ano ang kaibahan ng Anabu UNIDA doon sa JC Tom na lumayas noong dekada 80 sa inyo? In fact, parehas na nga. So, may paalala po rito Let us not formulate doctrines that are contrast to the Word of God. The church and its tradition must not be our source of doctrine. It must be the Scripture only. Hindi yung tradisyon lang ng tao, hindi yung mga maibigil lang ng pastor, hindi yung gusto lang po ng simbahan para i-implement. The final authority is not the tradition, but the Bible is the source of the doctrine. Jesus did not have much use for tradition if it nullified the Word of God. Whenever our traditions and the Word of God disagree, we must abandon our tradition and go with the clearly revealed Word of God. 1 Corinthians 2:14, our powers of reason or rationalism must not be the source of our doctrine. Many divine truths will never be discovered or be acceptable to the rational mind. Si Pablo po ang may sabi, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness for him or to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. Yung ating pong reasons, rationalism, hindi po yan pwedeng source ng doktrina. Yung pong experience natin, hindi po yan pwedeng source ng doktrina. Marami pong divine truth that we will never discover kung ang atin lang pong pagbabasihan ay ang ating rational mind. Sapagkat sabi nga ni Pablo, 1 Corinthians 2:14, the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Kaya sa paglilingkod mga kapatid, hindi enough yung mabait. Hindi yung puso lang. Kasi nga po, ang puso ay madaya. At yung natural man, foolish. Kaya po dapat basihan ng paglilingkod? Doktrina. May isang pastor ako kanina nakita. Sabi raw ng pastor niya, ang payo sa kanya, sa pagmiministeryo, dapat puso. Naku po, mapapahamak tong pastor na ito sa payo ng kanyang pastor. Dahil sa paglilingkod, hindi basihan ang puso. Dahil ang puso, ang emosyon ay napakadaya. Pabago-bago ang puso, mandaraya ang puso ng tao. Tapos ito ang basihan ng ministeryo. Kakalungkot naman ng mga manggagawa ngayon. Ang basihan ng paglilingkod, hindi puso. Ang basihan ng paglilingkod, doktrina. Ito ang pundasyon.
Nakakalungkot eh. Letter C. Our experiences must not be that which determines our doctrine. Ito na po yung binanggit ko rin to kanina. Napapanood niyo po ngayon siguro si Tony Gonzaga. No? Ang dami niyang followers kasi wala siyang ginagawa kung hindi mag-interview ng mga born again daw ng mga sikat na mananampalataya. Interview niya si Jobert, in-interview niya si yung yung artistang alcoholic, alam niyo na yun. Mahilig siya mag-i-interview ng ganon. Naku, yung mga nanonood, bless na bless sila kasi, born again na pala si Jobert. Naku, born again na pala si ganito, si ganon, at kung sino-sino pa. Dahil nakita po nakita kay Tony Gonzaga. Tapos magsasalita po yung mga yon ng kanilang mga karanasan, kung paano daw nila natagpuan ng Panginoon, at kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay nila. At ito mga kapatid ay minsang ginagawang doktrina ng mga nanonood. Maganda po yun. Nabe-bless po ako kapag meron ding nagpapatotoo na totally natagpuan nila Panginoon at nagkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Po, nakakatuwa po yun. Pero tandaan po ninyo, hindi ito pwedeng gawing doctrine. There are such things as lying signs and wonders. Kaya hindi po dapat nating paniwalaan kasi minsan, kahit si Satanas, si Satanas mismo ay pwedeng maging anghel ng kaliwanagan. At ang tanong, Pastor, ibig sabihin pwedeng gumawa ng magandang himala si Satanas? Alam niyo po ba mga kapatid, very radical lang po siguro itong thinking na ito. Pero alam niyo po ba kaya ni Satanas na patigilin ng COVID na ito Kaya kang pagalingin ni Satanas Kayang ibigay ni Satanas ang mga bagay na hinihingi mo. Dahil pwede siyang lumabas na anghel ng kaliwanagan. At ang layunin ay ang paniwalain ka sa pamamagitan ng kanyang mga himala. Kaya yung karanasan ng tao, karanasan ng iba, hindi pwedeng doktrina. Pag ganito ang ating pinaniwalaan, kaya nitong gibain pati na ang matibay mong pinagsasaligan. Kaya importante, well-rooted, equipped ang isang lingkod ng Diyos. Kasi po, uso ngayon yan. Ano po? Sabi po dyan, sabi po sa Acts 8, 9, and 10, Simon appeared to be of God because of his miracles. Sino pong Simon yan? Ano po? Yan po ay si Simon Magus. Ano po? Nag-a-appear to be galing sa Diyos. Dahil nakakagawa ng himala May miracle Pero yung si Simon Mago, hindi po yan galing sa Diyos. Satan can produce lying signs and wonders. 2 Thessalonians 2:9. We have something surer than the experience, mga kapatid. And that is the doctrine of the Scripture. Amen? Sabi po dyan, Peter could have used his experience on the Mount of Transfiguration to be that which defined his doctrine. But he indicated that we have something more certain than the greatest of experiences. Alam niyo po mga kapatid, nasaksihan ni Pedro, ni James at ni John, yung kanilang karanasan doon sa bundok nung nagbagong anyo ang Panginoon. Those were, I guess, the best experience that anybody can experience. Nasaksihan mo yung pagbabagong anyo Pinakita ng Panginoon yung makalangit na pangangatawan. Pero hindi po ito ginawang doktrina ng mga alagad na ito. They could have used that experience to be that which defined this doctrine. But he indicated that we have something more certain than the greatest of experience. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, our experience must not be that which determine our doctrine. Letter D. Private or prophetic revelations must not be the source of Christian doctrine. Ito po yung si Cesar Castellanos ng G12. Yung kanyang vision,
Yung kanyang prophetic revelations daw, ginawa niyang doktrina ng G12. Kaya kung sasabihin ko po sa inyo, likha po ni Cesar Castellanos yung vision na yan, na siya raw ay nakaupo sa tumba-tumba at siya raw po ay nakipag-usap sa Diyos, nakita niya sa alapaap yung mga vision na yan. Mga kapatid, all such revelations or prophecy must be tested against. Take note, hindi kung nagtagumpay o hindi. Kasi si Satanas kayang pagtagumpayin yan para iligaw ang maraming mga tao. At yun po ang nangyayari ngayon. Ang sukatan po ng test, kung iyan ay totoo, walang iba kung hindi ang turo ng banal na kasulatan. Hindi kung iyan ay nagtatagumpay o hindi. Ano po? Kasi maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang tinatahak ng maraming sinasabing Kristiyano sila. Pero tandaan po ninyo, pagdating ng araw, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ang susukat at magsasabi kung sino ang bulaan. Sabi po ng Isaiah 8:19-20, "And when they say to you, seek those who are mediums and wizards, who whisper and mutter, should not a people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them." Yan ang sabi ni Isaias. Kahit na nagsasalita sila ng may kahusayan, kahit nangyayari yung mga sinasabi nila, kung, ano sabi? Hindi ayon sa sinusulat, hindi ayon sa nakasulat, hindi po ito katotohanan. It is because there is no light in them. So the written word of God is the ultimate criterion for judging prophecy, for judging dreams, or for judging revelations. Kaya pag mayroon pong mga taong nagsabing sinabi sa akin ng Diyos, nakausap ko ang Diyos, napanag-inipan ko tong bagay na ito, ang tanong, bakit pa yun ibinibigay ng Diyos kung nakasulat naman sa kanyang salita? Is it necessary kung nakasulat naman sa Bible? So, di basahin mo na lang yung Bible. Huwag mo nang palabasing, napanag-inipan ko, ipinakita sa akin ng Panginoon. Yun naman pala yung nakasulat eh. It is better para mawala yung credit sa sarili mo, sabihin mo na lang, nabasa ko sa banal na kasulatan, ito ang sinasabi. At yun ang ituro mo. Pero ang mga pastor ngayon, hindi ganun ang gagawin. Yung nakasulat ang sasabihin, ipinakita sa akin ng Panginoon sa isang panag-inip, yung ganito, yung ganito, yung ganito, nakasulat naman pala eh. So, ibig na sabihin, ginagamit mo yung talata ng banal na kasulatan para ikaw ang siyang maitaas. Mali yun. Ano po? So, the written word of God is the ultimate criterion for judging prophecy and for judging anything. If the prophetic word of any pastor is not in harmony with the scripture, it is to be rejected. And failure to do this can cause what? People to run the risk of placing prophecy on the same level as the Word of God. This will cause instability and will open the person up to being seriously misled. Nung ako po nasa Cavite City, may nag-imbita sa akin. Pag ito narinig ni Pastor Ruben Del Rosario, pagtatawanan ako nito, magtatawanan kami. Nagkita-kita po kami ron, mga pastor kami ng Unida. Naimbitahan po kami. Hindi ko pa matandaan kung sino nag-imbita sa amin doon eh. Sa isang liblib na lugar sa Tansa, kung hindi ako nagkakamali. Ako naman po, naimbitahan, di umatendo ko ron. Nagulat ako, andun yung mga pastor ng Unida, madami kami doon. Pagkatapos may isang pastor doon na hindi ko naman kilala kung saan ang galing yung pastor na yon. Nung nagsimula na po yung gathering, nagpray na ganito, sabi niya, siguro nagulat kayo kung bakit kayo nandito, kayo po ay mga piniling mga lingkod ng Diyos.
Aba, sino ba? Nakakatuwa, pinili kami, no? At kayo'y napili para puksain. Meron pang may pangalan pa eh. Para puksain natin si Mona. Mona ang pangalan eh. No? Ano yan? Yung Mona na yon na binabanggit, yun daw yung espiritu ng demonyo sa Cavite. Monitoring, I forget, mga kapatid, pagpatawad nyo. Kung nakikinig po si Pastor Ruben Del Rosario, si Pastor Rene Nitor, si Pastor Jonathan Rumakin, at yung ilan pa mga pastor ng unidad na nakita ko doon. Alam niyo po, sabi, pupuksain natin ang espiritu ng kasamaan dito sa Cavite. Gagamit tayo ng iba't ibang armor. Papanain natin ang espiritong yan. Mga kapatid, ako po inaandoon, tawa ako ng tawa. Dahil marami po doon, mga pastor ng Pentecostal. Oy, ready na ang mga panain natin, si Mona. Pambihira pa, mga kapatid. During that time, niisip ko, yung mga ganitong klaseng pambobol at panloloko ng mga pastor is very much prevailing sa panahon natin ngayon. Napakarami pong ganitong mga pastor. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, itong mga bagay na ito, kapag hindi nakasulat, hindi po dapat ito pinapatulan. Dapat po ito sinasaway. Ayan. So, the Bible demands na atin pong susundin lang kung ano yung nakatala sa kanyang mga pagkakasulat. This will cause instability kasi and will open the person up to being seriously misled kapag nagpadala tayo. At panghuli, letter C, the Bible demands obedience as only God can expect. Luke 24:25, then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Mga kapatid, bukas po naman ang ating pag-aaralan, why is the Bible necessary? Bakit ang Bible ay mahalaga? So samahan niyo uli ako bukas at tayo po'y patuloy na mag-aralan, tayo po'y saglit na tumungo, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa iyo sa umaga pong ito. Pagpalain po kami sa amin pong naging pag-aaral. Ang aking pong mga kapatid na nakasama ko po sa pag-aaral, patuloy mo pong hipuin ang kanilang mga buhay kung mga dumadaan sa mga pagsubok at may mga suliranin ang aking pakiusap. Katagpuin mo po ang kanilang dalangin kung hindi naman po ito labag sa iyong kalooban. Maghari ka sa buhay namin, ang iyong kapangyarihan ang patuloy pong makapangyari. Maraming salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. So babati lang po ako ng ilan sa mga nakasama natin. Kapatid na Eric Advincula, magandang araw. Kay Kumaring Ami Santos, kay kapatid na Meryl Cornejo, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ate Yoli Dipol, kapatid na Ellen Belardo, kapatid na Levi Rojas, kapatid na Connie Salmorin, Ate LV Paredes, magandang araw po. At nawa ang Panginoon ang patuloy na sumagana. Kapatid na Connie Salmorin, Tito M.A. Paredes, Ate Flordalisa Maines, Ate Susan Flores, Ate Telly Hernandez, kapatid na Lay Presa, Ate Leslie Tamundong, kapatid na Carol Fernandez Forbes, Tatay Jerry Ulaes at Nanay Belen Ulaes, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Flordelisa Maines, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Precious Briseño, magandang araw kapatid. Ate Miriam Galvan, kapatid na Morena Molitas, Ate Miriam at Ai Advincula, magandang araw. At Kuya Larry Montillano, Kuya Reynaldo Alcantara, Kuya Rodante Kerubin, Ate Agi Victa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Ninita Creus, magandang araw. Kay Ate Mirna Sapitan, magandang araw po sa inyo. Ate Marie Cruz, kapatid na Jacqueline Kamingal, magandang araw. Sabi niya, wrong doctrine will poison our souls. Right doctrine
right living, wrong doctrine, wrong actions. Praise the Lord. Yan. So, nakakatuwa itong si kapatid na Jacqueline Kamingal. Talagang very observant siya. Pati sa mga turo, ano po. God bless you kapatid, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Ate Ellen Gonzales, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay kapatid na Lapas Mendoza, kay Nanay Carolina Bukiran, at maligayang kaarawan po sa aming tita, ang tita ng Huwebes small group, Tita May. Tita May, pahipahinga ho. Alam ko day off nyo ngayon. Pahipahinga rin. Birthday naman. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang kanyang mga biyayang, kalusugan at kalakasan ng pangangatawan ng patuloy niyo pong maranasan. Ang kapatid na Elisa Banasihan at Nanay Felisa Silya, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayong mag-asawa, ang biyaya ng Panginoon ng patuloy na sumainyo. Ate Nene Enriquez, magandang araw po sa inyo at sa Enriquez family. Ate Nelia Ramos, magandang araw. Kapatid na Merly Toledo, si Nanay Anchang at si Ate Nel Rodriguez, lagi rin silang nanonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po si Ate Delia Magkawas at si Kuya Ban Magkawas. Pagpalain po kayo. Ate Evelyn Cameros, Nanay Elong Santarin, magandang umaga po sa inyo. Kapatid na Vanji Magnaye, ayan, magandang araw. Kapatid na Elner Advincula, si Eric at si Hazel Pacifico, magandang araw sa inyo mga kapatid. Kuya Nicandro Sarinas, at ganun din po ang aking inaanak na si Oswald. Ayan, si Ate Norma, ang buong pamilya ng Luarca, pagpalain po kayo mga kapatiran sa Sipat, mga kapatiran sa Karsadang Bago, kapatiran sa Silang, sa Malabag, ganun din po sa Bukal, yung mga taga Noveleta, Bacau, ayan, dyan po sa mga lugar na yan, marami pong nanonood. Meron pong ilan sa Caloocan. So, ayan po. So, maraming pong salamat mga kapatid sa patuloy niyo pong panonood. Nawa po sa pamamagitan ng mga aral na ito ay lumalago kayo at lumalalim sa mga turo ng banal na kasulatan. Again, sabi nga ng inaanak kong si Oswald, if the prophetic word is not in harmony with the scripture, kahit natutupad ang mga ito, hindi po dapat ito tinatanggap. Si Simon Mago nga, gumagawa rin ng himala. Pero hindi po galing ito sa Diyos. Kapag sablay sa turo ng Biblia, reject it. The authority will be the scripture. Pagpalain po kayo ng Panginoon, magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.